Bear with me. It's going to be a little bit long, quite long yung introduction po niya. So, okay, our speaker for today is awarded as the most inspiring teacher of the Philippines in 2022. He was the DepEd Region 2 Most Outstanding Teacher, Boy Scout of the Philippines National Silver of Merit Awardee, semi-finalist for the Metrobank Foundation Outstanding Filipino Dangal ng Paggawa Awardee, FAU Itambayani Awardee, ASEAN Volunteer Awardee, Dangal ng Lahing Cagayano Awardee. So, okay, that already gives you an idea. He is from Cagayan. NEDA and PNVSCA National Winner for the Search for Outstanding Volunteer 2024. Very fresh. Tayo Awardee by Senator Bam Aquino. Villar Sipag Awardee by Senator Manny Villar. Professor ad honorem Vitasta by the University of Henry Dunant in Switzerland. He has been an international exchange delegate in countries such as Thailand, India, Vietnam, Singapore, and China with works that are DepEd approved. Ano? He has 5 published articles. He won as the first place in oral research presentation by UNESCO Club Philippines. He also is able to present researches internationally on research in environmental sustainability, education, water, sanitation, and hygiene. At the same time, he has an action research approved by DepEd with research published in an international journal index. He took his college in University of St. Louis Tugigaraw, master's degree in Cagayan State University, doctorate degree in St. Paul University, Philippines, and postdoctorate degree about to graduate this semester at University of the Philippines in Los Baños. Ladies and gentlemen, give it up to our speaker for today, Dr. John Mauro Q. Manuel. Yes, Good magandang afternoon. magandang hapon and bagong aldaw kada tayo amin, ano? Bear with me kasi naghanap talaga ako ng place. Nandito ako actually sa may kapehan, no? Malapit dito sa SM. As in, nasa loob ako. Anong tawag ng kapehan na to? But anyway, no? Kasalukuyan ng volunteer activity namin ngayon, no? Nasa Solana kami ngayon. Partly, malapit lang siya sa Tugigaraw. Pero nandito ako ngayon, no? Para magbigay ng konting kaalaman natin, no? About itong tinatawag natin yung tips, no, and tricks kung paano nga ba natin dapat i-publish yung ating mga natapos na ng mga research, no, or in Tagalog pananaliksik. Now, matanong ko muna, sino po dito sa inyo guys ang merong mga Filipino na pananaliksik, researchers po na Filipino? Kasi parang kailangan kong alamin para ito kasi yung mga kasama din natin nahihirapan na walang, wow, Jennifer, very good. Sino pa po yung mga may Filipino dito na pananaliksik nila? Kasi yan si Jennifer lang ba? Kasi Ma'am Jessica, to be honest, gustong gusto din nilang i-publish yung mga to. Nga lang, mahirap dito sa atin sa Pilipinas na magkaroon ng pagkakataon for this, no, pananaliksik yung mga research na ito na mai-publish, no, sa international journal. Buti na lang, no, at pinayagan tayo ng ilang mga publication agencies na i-translate yung kinalabasan ng ating mga pananaliksik into English. And that, by the way, no, kapag nakadaan dumaan na siya, no, sa peer, no, review, ay makikita natin kung pumasa nga ba or hindi. But anyway, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Kuya Mauro ninyo, no, si John Mauro Manuel. Ako po ay tubong Tugigaraw City, no, at ako po ay isang guro, no, sa Cagayan State University, particular na sa College of Teacher Education at graduate school. Pero sabi ko nga kay Ma'am Jessica, medyo naka tayo ngayon, no? Naka-cut yung ating serbisyo because currently, no, I am running for, position, no, dito din sa ating munisipalidad bilang sangguniang bayan, no. 12 taon akong nanilbihan sa gobyerno. Ako po ay nagturo ng English, Filipino, and research, no, both from the Department of Education and of course sa ating state university. Tanong ko, sino po ang mga taga-DepEd dito? Yun nga, taas nga natin, sino po ang mga taga-DepEd dito? Pa-heart naman po mga kapatid.
Jennifer. Si Ma'am Jen, meron po. Pa-type naman kung anong division kayo, schools division kayo, para makita natin, magkaroon lang tayo ng konting interaction. Sige nga. Yan, so we had Ma'am Jennifer. How about yung mga taga-State University po? Sino po yung mga nandito coming from State University? Yan, Ma'am Judy. Sino pa po? Yung mga Ma'am Shani. Wow. So marami. Now, ito yung pagkakaiba. Before ko ipapresent yung aking konting no na ilimbag no ng mga pananaliksik ng mga research na publish no sa iba't ibang international journal index no, ipapakita ko muna sa inyo yung pagkakaiba no nitong tinatawag nilang pananaliksik kapag nandun ka sa State U at pananaliksik kapag nasa Department of Education ka. Kasi galing ako, almost 8 taon ako, no, na nagturo sa Department of Education at halos maglilimang taon naman ako na nagturo sa kolehiyo or sa State University. At doon ko palang nalaman yung halaga no ng pagpapublish sa ating mga ginawang pananaliksik international. Kasi dati kapag nasa DepEd po ako, tama po ba, no? Hanggat okay na, aprobado na sa division, natapos mo na, completed na-adapt na siya, no, na ano mo na siya, na-transfer mo na yung knowledge dun sa community or sa ibang agencies, okay na, no? Pero sa State University, ang nakita ko, pagkarating ko doon, nagulat ako, no? Kasi nga po, kailangan na lahat ng iyong mga ginagawa, publish siya internationally. No, ganun na pala talaga yung labanan, no? Ganun na yung concentration at ganun na din yung priority. No, kaya nga po inaral ko yung tinatawag nilang research at inaral ko din kung paano, no, kung mag-publish no international at bibigyan ko kayo ng ilan lamang kasi baka sabihin niya sa akin, sir, tatatlo pa lang naman yung napapublish mo, kulang pa yung karanasan mo, sabi niyo. To be honest po, tatlo pa lang po yung aking na-publish internationally at na research ko at maliban doon, may mga articles din po ako, nga lang hindi naman siya international publication, pero magtuon tayo doon sa research. Okay? So Ma'am Jessica, okay lang po ba no na i-ano natin, i what natin i-present natin, paki-share na lang po yung ano ma'am, yung about sa may practical reasons. Balikan lang natin ng konti, ma'am. Magnilay-nilay tayo kung bakit meron tayong research, bakit natin ito pinag-aaralan, at ano nga ba yung rason. Okay, now, hiniram ko lang po ito mga kapatid. Sabi ko kay Ma'am Jessica kasi kinukuha niya yung aking presentation kanina. Sabi ko, Ma'am, wait lang po. Kasi humiram po ako ng mga module. Humiram po ako ng parang, tawag na doon, ah, na basic no ng mga book ng senior high school kasi nung nakita ko nag-scan ako no scroll ako doon sa page kung saan pinamumunuan ni Ma'am Jessica nakita ko na ang ilan sa mga audience nila ay mga senior high school students and college students. Ngayon, tinignan ko, okay, mas marami ito. Kailangan kong balikan kung bakit pinag-aaralan natin ang research. Sige, Q&A muna tayo. Before tayo dyan, tanong ko nga po, no? Ano ba yung rason kung bakit kayo nagkakandak ng research? Student man kayo or professional kayo, bakit po kayo nagkakandak ng research? Any ano po, good answer? Sige po, wala namang maling sagot. Pakilagay nga po dito. Pwede natin gamitin yung ating chat box, no? By Zoom. Tignan natin no, kung pare-pareho ba tayo ng rason. Okay? Bakit ba tayo nagkakandak ng research? Sige nga, ilagay nga natin. Ang dami ko nakita kanina from Davao, Cavite, QC, Zamboanga, Maguindanao. Pakilagay nga natin. Very good. No, sabi kanina ni Sir Edu to solve a particular problem. Ano pa po? Sige nga. To address a particular concerns intellectually and systematically. Sige nga. Ano pa po yung ating mga kadahilanan, no? Reasons kung bakit tayo nagkakandak para ma-improve or masagutan yung mga limitations sa mga previous studies. Okay, tama din ho. Mapaunlad ang umiiral na pamantayan to understand a particular phenomena. Okay, very good. Thank you, thank you. To identify issues. Tama pa kayo dyan. Now, balikan ko, nung nasa St. Louis po ako at kolehiyo ako, gusto kong maging honest sa inyo. Alam nyo ba, hindi ako yung tao
na ginugusto ko ang magsaliksik, no? O mananaliksik. Talaga requirement daw ng school, oh. Talagang sabi nila, sir, requirement ko lang to ng school, kaya kailangan kong ipasa. Parang pareho lang tayo, no? So bumabalik ako, sabi ko, parang yung leader ko lang noon yung nagkakagusto. Kasi nga, way back 2011, kung saan ako pag-graduate, sabi ko, hindi ako nai-interest, no? Nabibigyan ng interest para magsaliksik. Parang 5 kami sa isang team. Okay na yung akong taga-encode. Okay na yung ako yung taga-gather ng data, no? Okay na sa akin yung tinatali ko. Pero wala ako doon sa full understanding kung ano nga ba, kung bakit ano pa tong research, no? Dahil ang alam ko lang noon, basta matapos mo ang thesis mo, tama ba ako? Nung college tayo or magka-college yan, okay na, papasa ka na, di ba? Kasi ito yung isa sa kinatatakutan natin. Tama ba ako? Oh, would you mind to agree sa mga college? 11 yung nag-aha. Oh, nakita ko. 11. Sabi nila malagpasan mo lang ang thesis 1 mo, ang thesis 2 mo. Okay na. Ganun po ako nung unang panahon. That was 2011 or 14 years to be exact. Now, tingnan nyo to kung bakit ko kwento yun. Pagbalik ko ng masteral, di ba? Sabi ko ng ganun, ang tapang-tapang kong mag-masteral pagkatapos ko nag-graduate ng college. So, sabi ko ng gano'n, sige, enroll ako ng enroll. Nag-enroll ako sa Cagayan State University ng college. At alam niyo ba, my God, sabi ko, mga anak, mga kapatid, no? Pakinggan niyo to. Hindi pwede, no, na nilalang lang mo lang ang research kapag nasa college ka. Kasi magugulantang ka pagdating mo ngayon ng masteral. Bakit ka mo? Halos lahat ng pinapagawa sa inyo ay dadaan sa tinatawag natin na research. Okay? Mapa-foundation man yan, mapa-theory, mapa-lahat. Dadaan siya ngayon sa tinatawag natin na research. At alam nyo, nagulantang ako. Doon ko, nung college, hindi ko man lang naranasan no, ang magkaroon ng sinasabi nilang medyo alanganing grado. Nung nagmasteral ako, doon ko no, nalaman na kailangang pahalagahan ang pananaliksik o ang research kasi ito ang magtuturo sa iyo sa tamang landas. Bakit? Now, because nung nalaman ko na maganda yung mga dapat aralin sa research, pagdating ko ng doctoral, medyo sabi ko sa sarili ko, aba, medyo ko konti-konti na lang yung kailangan kong aralin, no? Yung kung nahihirapan ako noon sa chapter 3, no, so statistics sa ANOVA, kung kunanomet, no, in Ilocano, sabi ko kay Ma'am Jessica, Ma'am, wag lang math. Nung nahihirapan ako doon at nung wala pang masyadong tulang ang SPSS, no, at hindi ako marunong mag-analyze ng data, hindi ako marunong gumawa ng table, sabi ko ng ganun, nako, malaking tulong na inaral at trinain ko yung paggawa ng research. Yun naman yung reason kung bakit tinanggap ko, no, itong particular na pagsasalita, no, para maipakita sa inyo, ma-inspire kayo kung bakit kailangan nating mahalin ang pananaliksik, and after that, mapublish siya. Klaro po tayo? Now, balikan natin. Tama yung sagot nyo kanina, to understand a particular phenomena, para mapaunlad ang umiiral na pamantayan, para makita no, kung ang isang teorya na existing ngayon ay okay or hindi. Para makita natin kung ang isang particular na programa na umiiral ngayon, halimbawa ang K-12, ay maganda ba? No, talaga sa pag-unlad no sa progreso na meron ng Pilipinas ngayon, pwedeng pananaliksik in DSWD. No, yung mga particular na programa na meron sila existing 3 to 5 years, pwede nang i-conduct, no, mag-conduct ng research, and whatever is the result of that, pwede natin siyang i-publish based on the recommendation now of the yung nag-review no doon sa research mo. Kasi alam niyo ba, 2 o 3 beses na bumalik yung aking papel bago tinanggap no sa mga international publication, international journal, no, even sa Scopus. No, kahit kung maraming haka-haka ang sinasabi nilang pwede ka lang magbayad at magkaroon ka na ng international publications sa Scopus, sa journal, mali po yun. Pahihirapan ka pa rin, no? Sa lahat sa mga nasa state yan kasi one step ang promotion kapag nasa Scopus ka. Mali po na magbabayad-bayad ka lang, daraan ka talaga doon sa tinatawag natin na proseso. At yun yung ikukwento ko ngayon because my topic for this afternoon is all about take trips, no? Trips daw. Mga twists, of course, magbibigay ako ng twists. And of course, mga tricks, no, kung paano mag-publish ng isang particular na research. Let's go now.
Practical Research 1, ma'am, ibabangan natin ng konti. Daraan tayo dito at makikita natin no na dapat malaman muna natin, okay? Yes, ma'am. Dapat malaman muna natin kung anong ipinakaibig sabihin ng research. Kasi mga anak ko, sir and ma'am, hindi naman pwedeng magpa-publish ka na lang, i-chop-chop mo na lang yung isang research para lang magkaroon ka no, ng publication. Maganda din na dapat bumalik ka dun sa pinakauna no, na reason kung bakit nagkakaroon ka ng publication. Yun yung maintindihan mo kung anong ibig sabihin ng research. Kanina, in-identify ko at lahat naman yung mga ng mga sagot niya tama, no? Mapaunlad ang kaalaman, of course, to discover new ideas at kalakip na rin doon yung mag-identify ka ng solusyon sa isang particular na programa at yung joke nyo kanina na requirements sa school. Pero, no, dito sa pagpapapublish ng paper, meron lang silang particular na format na kailangan ninyong ibigay. Pero babalikan nyo itong tinatawag nilang pinakauna, of course, meron tayong tinatawag na mga introduction, statement of the problem, meron din tayong mga scope and delimitation, meron din tayo yung mga research design, of course, we had the conclusion, we had the references and whatsoever. Pero, no, magkakaiba po yung format ng mga international journal. Based na lang po sa akin kasi dalawa, yung aid na publication at saka yung IJASE na publication, magkaiba po sila ng format. Mas matindi po yung IJASE kaysa sa aid format. Now, kung bakit ko po binabalikan ito, kasi baka po malito tayo, yung introduction, lahat naman po ng paggawa natin ng introduction ay tama, regardless sa kung anong tinuro ng teacher niyo noon. Pero sa akin kasi, ang lagi nating ginagamit no, kapag Germanic format sa research, ay of course, no, from general to specific siya. So alam na natin yon. Hindi na kay questionable yon. Hindi na natin kailangang mamaya tanungin na, sir, paano ba ginagawang intro? Alam niyo na dapat yan. Kasi nga, nandito na tayo sa topic about publication. So yung nauna dapat na nag-lecture ng about research, dapat nasabi niya na sa inyo kung paano ngayon gumawa ng introduction. Kasi yung publication, yung kailangan ko ituro sa inyo. Nung sa introduction, kailangan ka pa, doon sa dalawa, sa aid publication at JASE publication and even the Scopus, alam niyo ba, ang lagi na sinasabi sa akin kapag bumabalik yung aking research for peer-reviewed, no? Ang pinakauna, okay, tandaan po natin to kung gusto nating agad-agad na, diretso na yung salang. Unang-una, laging binabalik na ang comment sa akin ay dapat daw lagi kong lagyan ng citation. Sabi ko, paano ko lalagyan ng citation yung isang particular na paragraph na sa akin naman nang galing? So sabi ko, kinikesyon ko lagi na, of course, kailangan ko mag-reply na it's my own statement. So siguro, meron silang tawag doon, AI na nagsasabi siguro na galing sa ibang idea yon. Pero bakit kapag ako ang nagsasubmit, sa intro ko pa lang, sa panimula ko pa lang, sinasabi na nila na kailangan ko daw maglagay ng citation kung kanino galing yung statement na yun. And that's my own statement. Ibig sabihin, this will be my strategy. Kailangan pala, kayo din mismo, before nyo ipasa yan for peer reviewed, kailangan nyo din kailangan nyo idaan. No? May free naman po, no? May free naman po sa internet na pwedeng mag-check kung ilang percent siya possible for parang copy na na-copy daw. No? So nung tinignan ko, tama na naman yung sagot niya, sabi ng ganun, 42% daw ng idea ko, my own thinking, copied daw siya sa internet, which is honestly, hindi siya copied sa internet. So I guess, ulitin ko po, sa lahat po, no, kapag gumagawa tayo ng introduction, kailangan po, kung hindi sa inyo yan, kailangan yung lagyan kung kanino talaga galing. And yung sarili nyo naman siyang idea, kailangan nyo lang sigurong i-rephrase no, ng mabuti kapag na-check nyo na feeling nyo, baka may pagkakapareho po. Okay, so kailangan yun, no? Maganda ang proper citation po sa introduction. And pangalawa na kailangan binabalik sa akin kapag nagpapapublish ako, pangalawa is hindi daw masyadong specific dun sa pinaka-last part po. So gusto ngayon ni Scopus, gusto ngayon ni Jase na i-discuss ko ng mabuti based on data, baseline data, yung kung ano ang scenario. Okay, so for example, ang topic ko ngayon na na-publish ay yung implementation and sustainability
of Water, Sanitation, and Hygiene Basis for an Enhanced Program. This is a UNICEF type of project of research na kung saan tinignan ko yung implementasyon ng water, sanitation, and hygiene, yung WASH, no, na programa ng DOH sa DepEd dito ngayon sa mga paaralan. At nakita ko na based doon sa resulta na hindi masyadong ginagawa yung sanitation and hygiene. For water, tama. But for sanitation and hygiene, hindi masyado. Now, nakita dun sa panimula ko po na parang naguluhan sila kasi hindi nakita yung existing problem kung bakit kailangan ko siyang gawing pananaliksik. So, bumalik ulit sa akin, ang ginawa ko ulit, kinontextualize ko siya. No, kinontextualize ko siya sa pamamaraang diniscuss ko ng mabuti doon sa last part ng introduction ko yung existing problem about water, sanitation, and hygiene, and God's blessing. Pag pasa ko ng pangalawa, no, pasado na po siya. Okay? So, ganun siya kadali for intro. Ang dami-dami kasi kapag intro, SOP wala pong masyadong problema. Wala silang masyadong problema sa SOP kasi tayo mismo regardless lang ulit kapag yung research mo ay hindi dumaan doon sa tinatawag nilang content validation. Pero later on ko iaano yon. Sa SOP, walang masyadong nagiging problem. Okay? Now, balik ako doon sa ano ko kanina, sa practical research ko. Sa lahat ng mga estudyante dito, ang kagandahan sa inyo, no, at gusto ko namang pasalamatan ng DepEd, maganda na itinuturo nila ng mabuti yung research na sa senior high school at nagkakaroon na sila ng pagkakataon na i-defend, no, yung kanilang pananaliksik na meron sa school or outside school. So ngayon, gusto ko lang pong linawin sa inyo na magkaiba later on yung pananaliksik na meron kayo sa grade 11 and 12 doon sa college, sa tawag doon sa masteral at saka sa doctoral. Okay. Sa publication kasi, ang kinukuha lang nila ay hindi po Germanic format. Ang kinukuha po nila ay yung tinatawag nilang IMRAD format na lang po. Kaya ang Germanic ito ay yung meron pang chapter 1, 2, 3, 4, kung panana. In Ilocano niya, chapter 1, 2, 3, 4. Yun yung medyo mahabang type. Yung IMRAD format, alam niyo naman na yun, yung intro, methodology, results, yung pa na lang siya, konti na lang, yun na lang po ang kinukuha kapag publication. Ulitin ko po, hindi ko po na-try lahat pa ng publication, pero sa mga nagdaang pinagpapublishan ko, IMRAD format na po yung kanilang kinukuha po. Next po natin. So ulitin ko po gusto ko lang po linawin kasi dito po for senior high school, hindi pa po nila ginagamit ang IMRAD format po. Ang ginagamit pa rin nila ay yung Kabanata 1 or Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3, Chapter 4, Chapter 5. Okay? Ma'am, baba po natin, Ma'am Je. Alright, sige. Kung titignan natin, sige po, ma'am. Doon tayo sa pinaka-ano na po, ma'am. Sa may intro, sabi niya po, ma'am. True po, IMRAD format na nga po. Yes po, Prof. Tama po kayo, ma'am. IMRAD format na po. Now, yan, dyan tayo. What I need to know. Okay, what I need to know. Sige, ma'am, ibaba mo po. Ibaba mo lang konti. Okay, so habang binababa ni ma'am, okay, dyan na po, ma'am, so may underline. Now, tingnan natin na kailangan niyo lang pong ilagay ito kasi ito po yung mga hahanapin din kapag publication. Yung research po, laging dumaraan itong mga salitang ito sa inyo. Biases, okay, instrument, theories, factual, investigation, interview, literature, opinion. Lahat po ng mga yan ay matatagpuan po doon sa pagpapapublish natin. For Jennifer Villa, I'm using IMRAD format for my senior high school. Very good po, ma'am. Thank you for that po, ma'am. Nasa Science High School po ba kayo, ma'am? So, ibig sabihin po, ma'am, kung nasa IMRAD format na po kayo, hindi nyo din po ba sinusunod ito ngayon, ma'am? DepEd. Ma'am Jen, ito po kasing ginagamit ko ngayon na module ninyo ay hindi format po ng IMRAD. Ang ginagamit po dito ngayon, ma'am, ay ang Germanic format po. So, okay lang po ba na i-contextualize siya into IMRAD format po, ma'am? Alright, siguro may iba't iba. For Science High School kasi baka meron silang sariling format for ano, pero thank you for that, Ma'am Jen. At least tinatry mo nang ipa-IMRAD format no sa kanila, no, sa mga bata para at least
even yung output ng mga bata sa senior high school, pwede na din po siyang ipapublish. At gusto kong palakpakan, no, because dito sa Tugigaraw sa amin po, sa Tugigaraw City Science High School and even the Philippine Science High School, ang dami na pong napapublish ang mga bata, no, mostly mga experimental and investigatory researches. Okay? At thank you po sa mga teachers po natin na talagang tumutulong pagandahin yung mga ano po, research ng mga bata. Now, dumako tayo ngayon dito sa mga words. Now, hindi ko po ipapasagot sa inyo yan, pero gusto ko lang po tandaan yung mga to. Now, before we go into the next, next na slide. Parang slide po. Dito po kasi makikita natin, hindi pa po, okay, makikita natin na meron tayong tinatawag na validate at meron tayong tinatawag na drama. Okay? Alam niyo po nung nagpa-publish ako, sabi ko bakit kaya sabi ng advisor ko kailangan na dramahan ko daw. Dramahan in the sense na hindi siya kailangan maging figurative. Kailangan siya na dramahan ko yung scenario na gusto niyang ipakita kung ano ba yung nangyayari. So parang magaling ka din dapat mag-narrate of a story, factual story of a particular data. Okay? So magaling ka dapat validate. Yung validate naman, hindi porket marunong kang gumawa ng sarili mong questionnaire, yun na yun. No. Lahat ng mga daraan sa publication internationally, dumaraan po siya sa tinatawag nating content validation of the experts. Ibig sabihin, kapag ikaw ang gumawa ng sarili mong research at hindi mo siya inadapt, kailangan siyang daraan sa 3 o 5 content validators or expert sa paggawa ng tool o sa paggawa ng research and whatever, no? Whatever is the suggestion or the recommendation of the validators, kailangan mo pong gawin. Hindi lang yon. Yung validation na tinatawag, kailangan mo pang i-pilot testing, no? Yung ano mo, so grabe guys, nahirapan na ako. Doon sa pangalawang research ko na iyaan ko sa Scopus, sa sarili ko kasi yung ginawa ko yun ay pinakontent validate ko naman. Pero merong suggestion ngayon si publication na kahit na content validate na yung research ko, kailangan pa rin palang dumaan sa pilot testing. So kapag dumaan na siya sa pilot testing, tsaka lang nila i-consider. Imagine that. Okay? Of course, yes, the reliability test. Imagine that po. No, so ulitin ko po mga anak, sa pagpapapublish, hindi porket tapos na ang research. Hindi porket may resulta na tama na. Tandaan nyo, dumaraan siya sa tinatawag natin na peer-reviewed. At yung peer-reviewed, mga taong magagaling, iba't iba, no? Iba't ibang places. They had their own suggestions. At kung anong sasabihin nila, kailangan mong pakinggan para pumasa at magkakaroon ka na ng published paper. Now, ulitin natin kasi daraan ulit tayo mamaya doon sa drama at saka validate. Okay? At titignan natin paano siya nakakapasok ngayon doon sa paggawa ng publication. Ma'am, okay na po tayo dyan, ma'am. Kasi inano ko lang po yan. Pumunta po tayo doon ngayon, ma'am, doon sa ano ko ma'am, sa format, no? Format na kung paano po ang magpa-publish. Minimum sa pilot testing ng respondents. Ma'am, yung sa akin po kasi ay, yung sa iyo po ay 30. Sa akin po kasi ma'am, yung research ko po ay hindi po siya kung 30, nakadepende siguro din kung may minimum kayo. Pero wala naman po siyang minimum or wala pong maximum. Nakadepende kung ilang sampling, at kung anong sampling po yung gagamitin nyo at kung ilan po no yung sasabihin po ni statistician ninyo. Now, I'm not very particular as to data and as to how many po, pero wala naman po no wala sa pagkakaalam ko wala naman pong tawag doon ilan maximum or minimum po no ng kung ilan po yung kasali sa pilot testing. Pero nung nag-pilot testing po ako, dalawa kasi yung ginamit ko po, no? It's the FGD, the focus group discussion, na 5 tao, no? At 62 po na respondents. Kasi nga po, madami-dami at based on the tally of the statistician, 62 po yung kailangan ko pong pagkandakan ng pilot testing. Okay, so nung naging okay na po siya sa pilot testing, pinasa ko ulit, naging okay na po. Now, balik tayo ulit mamaya dyan. Proceed tayo ngayon dito po sa format mga kapatid. Okay, ma'am, let's go. Medyo i-ano natin. Now, let's go with the format po. Ma'am, dito po tayo medyo makinig ng mabuti po kung paano nga pa po, no, yung mga dapat gawin natin para makita na, ma-publish natin yung mga paper natin. Now, tanong ko po, paki-ano nga po, paki-raise ng hand yung mga meron na pong natapos na research. Sige po.
Sino po yung mga meron ng natapos na research? Tignan ko nga. Yan. So marami-rami na din pala. May mga natapos sa 1, 2, 3, may 6 na natapos na ang kanilang mga research. Okay, sige. Okay na po tayo dyan, ma'am. You may now, ano po. Now, dito tayo ngayon. Okay, thank you so much po. Itong template na ipapakita ko sa inyo, this is already IMRAD, no? This is IMRAD and ito po ay binigay sa akin kasi nakapasa po yung papel ko sa OPARU, no? Yung OPARU ay isang agency sa Pilipinas na nag-call for submission no ng mga papel at ipapublish po nila yung mga accepted na papel po. And halos pareho lang sila at gusto ko makita ninyo kung ano po yung nilalaman ng format na to kasi ito din po yung hahanapin kapag magpa-publish kayo. Yung mga binabanggit ko kanina na mga IDJASE, aid, mga ganon, yun lang po yung mga karanasan ko, even this Scopus type, na nagpa-publishan. Tatlo nga lang po, no, muna. Doon sa iba pa na hindi siguro tayo magkakapareho, hindi ko lang po alam. Pero ipapakita ko sa inyo mamaya yung sample no ng mga accepted na research ko sa publication. Okay, now, dumako pa tayo muna sa pinakauna. Kung makikita ninyo, of course, very simple. First name, last name, pangalan nyo yan. Pangalawa, anong paaralan ka? Pangatlo, halos pareho lang siya. And then yung email mo, kasi dyan sila mag-i-email po kung nakapasa ba sa first stage yung iyong papel or hindi po. Now, kung makikita ninyo, una, tandaan nyo to yung abstract. Okay? Yung abstract po kasi, this is now yung parang pinaka-compiled or summary, no? Ng inyong research, no? From the intro down to the conclusion, nandyan na po lahat. At makikita, dyan pa lang sa abstract, meron na po siyang sinusunod. Okay? O, tignan ninyo kung ilan dapat ang ang maximum na keyword. Kasi dati, alam nyo ba, kung hindi pa ako nag-aral-aral ng research, nako, ang keywords ko noon ay umaabot sa 10. Pero kapag nagpa-publish ka, magkaroon lang po sila ng maximum of 5 keywords. Okay? At sa abstract, tandaan po natin to sa abstract po, makikita natin na sa pagbigay ng summary, hindi po kailangan na aabot ng 2 pages. It should be 1 page only. Okay? Kailangan ni kayo ng summary po no? So sir, ano po ba ang mga tip na pwede mong ibigay sa paggawa ng summary? Okay, you listen to me. Sa paggawa ng summary kasi, it's not necessarily for you to copy the entire introduction, the entire design na ginamit mo. You just narrate kung reason, ito sa akin reason, intro ko, yung rason kung bakit ako nagre-research, anong ginamit ko ng tool, at ano yung lumabas. Yun yung tatlo lang na meron sa akin. Yung intro ko na reason, yung tool na ginamit ko kung paano ko siya kinuha, at yung kinalabasan. Yun lang yun. Kaya madalian na lang siya sa akin. Hindi ko na nilalagay the sets of the statement of the problem. Hindi na po nilalagay yun. So sa paggawa ng abstract, always remember kung pwede niyo akong talaran, yung tatlong ginagawa ko lang. First is yung the rationale, a simple rationale. At the center, yung tool kung paano ko siya kinuha. At yung pangatlo, it's already the findings, no? Yun na po yung abstract para sa akin. Ang pumapasa naman po, kasi yun din naman ang tinuro din po sa akin ng mga teachers ko. At ginawa ko naman po, wala naman pong nagiging mali sa abstract ko. Yun lang, na-call ako noon kasi sa keywords ko, normally hindi ko naman tinatanong kasi na noon kung ilan po ang maximum. Pero nung nilagay ang template nila for publication at sinabing 5 ang maximum na keywords, tinanggal ko po yung 3 kasi 8 po yung una ko noon. Okay? So yan po siya. Unang-una na dapat makita natin ay ang tinatawag natin na abstract. Pangalawa po ma'am, yung intro. Okay? So makikita po natin dyan yung intro. Okay guys, tingnan nyo kung paano. Yung initial paper, makita ninyo always remember po kapag nagpapapublish kayo, kung sinabi na aerial, aerial. Kung sinabi naman sa inyo na tawag doon Times New Roman, Times New Roman. Kapag sinabi yung margin, sinabi everything na kailangan yung sundin-sundin nyo. Kasi kung hindi nyo sinunod yun, babalik at babalik. Now, dito sa last ko po na publication, makikita ninyo, no? Pumasa yung paper ko, pero same pa rin ang template din na ginamit. Ilang words, no? Yung nakita, okay? Including na po yung abstract appendices and references. Very hindi siya lengthy.
no? Very short lang po siya. Bakit? Kasi gusto na nilang makita yung output mo doon sa research na yon. So sa introduction, hindi mo na kailangan din na ilagay, ulitin ko po, kapag nagpapapublish ka, hindi mo na kailangan ilagay yung 3 pages mo, no? Na intro mo from the general, specific, general, from international, national to local. Anuhin mo na lang siya, sapin mo na lang siya na pwede mo na lang siyang gawing 1 pages. Ang pinakamaganda lang dito, kailangan mong iwan yung very, very specific. Siguro bigyan mo ng tatlong paragraph dalawa ang international, tatlong national, and then the rest ay contextualized local understanding na lang siguro for intro. Hindi ka na mahihirapan kasi parang mamimili ka lang naman na doon eh. Wala naman ng problema doon. At lagi niyong tatandaan sa paggawa ng intro, kapag nagpa-publish ka, lahat na po dapat yan ay nakapas tense. Klaro po? Dapat lahat na po nakapas tense yan. Now, it's indicated na merong paper size, orientation, margins, typeface, indent spacing. Kailangan niyo din pong tandaan ng mga yan. Okay? Now, how will be, no? Itong paper natin ay ma-review. Ano pa tayo dyan, ma'am? Okay, now, nare-review siya, okay, no? Peer review is essential, no, to ensuring both the quality of papers published in the proceedings and the quality of materials presented at the conference. Your paper will be reviewed. Ito yung kung before kasi na-publish sa akin, dumaan muna siya sa review, no, ng mga panel kung pwede ko siyang i-present. Kapag na-present na kasi siya dito sa Oparo, diretso na din po siya na mapapublish. So pinipresent ko na siya para dalawang dalawang area po dumaan yung paper ko. First is peer review for presentation and peer review for publication. At nakikita diyan, no, ang pagdaan ng paper natin kung presentation, daraan siya doon sa mga experts sa research. At kapag meron silang mga nakitang hindi okay, hindi po siya in line, no, doon sa SOP, sa findings, ibabalik at babalik. At kailangan mo siyang ayusin. Kasi nga sa publication, isa-cite siya ng ibang mga authors, isa-cite siya ng ibang mga researchers. So kailangan ang mapublish na research ay talagang dumaan sa 100% na pagsusuri. Klaro? Kaya katulad ng papel ko na dumaan sa Oparo, naku po, 3 beses bumalik ang papel ko bago siya na-present at bago siya na-publish. Paano po, no? Paano yung rating? Meron po siyang rating. Hindi ko lang nailagay kasi dito. For example, concise, 30%, gano'n-gano'n. Tapos bumabalik naman po yung papel sa akin. And then, wait lang, i-try ko pong pakita ko sa inyo para maano niyo lang, tawag doon, magano ninyo, makita ninyo. Now, meron po siyang percentage. Okay? Yan. Ma'am, pwede po ba akong ma'am? Pwede po ba akong mag-present ng paper? Ay, Yes ng ano po. po? Yeah, you can share Yan. Sige, that. papakita ko lang po sa inyo ha, kung paano siya gine-grade yung research ninyo. Okay, wait lang po. Ayan siya. Okay. Okay, now. Okay. Para maipakita ko sa inyo talaga, okay. Ito po siya. International publication. Can you see it now po? Mga ading. Yes, okay na po. Okay, nakikita ninyo? O, di ba, mga kapatid, ito siya. O, kilalakihan ko Ito yung title ng na-publish ko na research sa International Journal of Art Sciences Education with ISS 270. Meron siyang ISSN. Okay? And then, yan po siya, originality 90%. O, di ba? Tapos, article scope 89, understandable, yes. References cited properly, results satisfactory, mga ganun. So, palain mo yung pinaghirapan mo ng tatlong linggo, ng 3 beses na pabalik-balik, tapos yung papel mo pa lang ay nasa satisfactory. Pero ngayon, nung pumunta ako sa portion ng pangalawa na, tignan nyo kung ilan na po yung anak ko. Yung kung satisfactory pa siya or hindi. Okay. Doon sa pangalawa, review 2, sa review 2, tignan nyo po. Yan, 90 naman pa rin, 89, satisfactory pa rin naman po.
hanggang sa dumating na sila sa point na ang decision po nila sa akin ay accepted. Diba? So, ang saya-saya ko na noon kasi yung research ko ay accepted na po for publication. Nakikita po ninyo yung ano niya? Nakikita po ninyo yung resulta po, mga ading? Hold on, Jane. Okay. Pwedeng So, paki-zoom pa? pakizoom ba siya? Okay, sorry. Yan siya. So nakikita na ninyo, final decision accepted. Nakita ninyo hindi? Yes, okay na po. Okay, no. Kapag na-accept na siya, makikita na sa internet, ito naman yung makikita sa internet. Wait lang, baliktarin ko lang. Sorry, itong mga ating ko. Baliktarin ko lang para makita ninyo. Now, ito naman na yung makikita sa internet na publication mo, okay? So, iano ko po ha, para makita ninyo kung paano. Yan, ganito po siya. Nakikita na ninyo? Yes po, yes po. Okay. So ganyan po siya. So kung isa-search mo na yung ano ko, research ko, magaganyan na po siya. Implementation and Sustainable Washing School Basis for. Okay, so siya na po ay published noong 2022. Tapos nakalagay na po siya sa journal, kung na. So yan po yung example po mga kapatid ng kung paano ko pinaghirapan yung isa kong research na talagang sobra-sobra yung ano ko kasi kailangan ko na din makapag-publish. Yung isa naman, okay, ay ito po yung sample niya. Okay, papakita ko na lang sa inyo para at least makita ninyo. Para makita ninyo na ang hirap-hirap po talagang magpapublish kaya kailangan ang research ninyo ay dumaan no sa talagang masusi po na pag-aaral po. Okay? So ito naman po yung isa naming research. Filipino naman po kasi siya. Kaya tinatanong ko sa inyo kanina kung sino po yung mga may nakaano po dito ng Filipino po. Okay. Papakita ko sa inyo. Okay. Ito siya. Wait lang. Wait lang. Okay. Can you see it now? Loading pa po. Okay na po. Yan. So ito naman is the Association of International Dynamic Educators na publish na din siya. Dalawa kami ni Ma'am Lauren Joy. Okay? Pilipino siya mga ading. So sabi ko ng ganun, paano ko kaya siya gagawin para at least man lang maiano natin. So ang ginawa namin, itong Filipino na to, tinranslate namin siya into English. At ito po yung mga ano natin na international standard serial number, Ref Cross, even in the Google Scholar, meron na din po siya, and then the Philippine e-journal. So pumasa po yung translation namin ng Filipino na research namin na to na ang pamagat ay uh, level ng implementasyon ng self-learning material basehan ng mahusay na instruction. So tinagalog namin siya and glad to say na naman po na naging maganda na naman ang resulta, pasok na naman siya. Kaya pinapakita ko sa inyo po yung Oparo kanina kasi yun din po yung format na ginamit namin para maipublish po. Okay? Balik po tayo ulit, ma'am. May minimum score po ba na needed to pass the peer review? How many times are the... okay. Usually po, gaano katagal? 45 days po. Sir Ma'am Juvie Karame, normally po 45 days po sa akin, ma'am, before po siya bumalik. May minimum score pa. Ang minimum score din po ay I think uh, parang 75 pa rin po yata ang minimum pero I'm not just sure. Parang ganun din po 75, no? And then kung ilan po ay ito po, sure ako dito 5 beses lang po siya, no? Na mag-a-under ko po ng review. Okay? Now, next na po tayo, ma'am. Okay. Ma'am, ibalik mo nga lang po ulit, ma'am. Okay. Okay na po tayo dyan, ma'am. Okay? Go back na po. Okay? Now, ano ko na kanina, ma'am, na-summarize ko na po kanina yan, ma'am. Now, completing your paper submission. O, ito na, guys. Makinig kayo sa akin ng mabuti dito. Sa pag-complete ninyo ng isasubmit nyo na papel, lagi niyong tatandaan na hindi nyo kailangang ilagay lahat. Even the IMRAD format. Bumabalik kahit naka-IMRAD format na ako and I thought okay na po, bumabalik pa rin yung IMRAD format ko. Okay? Kasi meron po silang guidelines na kailangan pa rin sundin. At number 1 po dito, ito po number 3, completing your paper submission po. So kailangan dito, no, na makita po, no, ng mga magre-review na yung nilagay mo doon po, no, ay particular. For example, kung ang nilagay mo doon, kung hindi naman po kailangan, ang hypothesis, wag na wag mo pong ilagay. Wala po yan doon sa
sa pag-complete ng paper submission. Kung hindi naman po sinabing ilagay mo yung full of the literature review, do not, no? Kapag sinabi naman po na very crucial sila sa pag-check ng ano mo ng kinalabasan or analysis of data, tandaan mo ito. O ito na ang pwede kong sabihin. Whenever po na nagsasabit kayo ng papel, di ba, this is the table. This is the, for example, the male, the female table. Yan, di ba, table 1. Di ba, for example. Huwag mo lang i-discuss ngayon kung anong kinalabasan ng data. Be sure, no, na merong something na pwede ngayong mag-support doon sa kinalabasan ng data mo. Kasi kailangan yon kapag nagpapapublish ka ng journal. Example ulit. For example ulit, may table na nagpakita na hindi malinis ang tubig, no? Doon sa isang particular na school kasi nga nasa bundok sila, no? At malayo sila sa Nawasa, malayo sila sa mga water station. So yun ang lumabas sa isa sa table 3. Wag mo lang siya i-interpret na ganito ganyan na because they are wrong. Wag mo lang siya interpret as ganon. You should, okay, kapag mag-publish ka ng paper, be sure na there is a literature or study na magsusupport doon sa kinalabasan ngayon ng data na yon. Gets you po ba? Kasi hahanapin yan kapag magpa-publish kayo. It's very crucial for them na there should be literature or a study supporting that particular po na data. Now, sir, paano po kung wala? That's the question. Sir, paano po kung wala namang magsusupport? Meron din dapat mag-negate. Okay? May mag-negate naman. This is in contrast to the study of Manuel 2010 and titled ganito. So, it should be maghanap ka ng something na pwedeng mag-support and something na pwedeng mag-contrast doon sa kinalabasan. At naku, kung ganun po yung klase po ng pag-aano nyo, pagko-complete nyo ng paper ninyo, agad-agad yan. 90 to 100%. Kasi very crucial yung part na yon. At doon sila nagko-concentrate. Klaro po tayo doon? Sige, next po tayo ma'am. Itong makikita nyo kanina, itong design, research, society, synergy, kung kunan at mga kapatid, pinapakita lang po dyan na, di ba kapag sinasabing synergism, makikita mo yung pagkaka-relate ng ano, di ba, ng research mo from the very beginning until last, di ba? Ganun dapat kasi yan. Hindi dapat paiba-iba yung statement mo, hindi dapat dapat kung yung table ay lumabas na ito, it should be ganun din yung klase ng pagkaka-interpret. Okay? Na wala na po yan kasi hindi naman present yung use of visual ano, code and reference. Okay, dyan na po tayo sa referencing, ma'am. Now, dito sa referencing mga adding ko, kailan lang siya bumabalik sa paper ninyo, okay? Referencing should follow. Alam niyo naman po yung APA, 'di ba? Hindi ko na inaano to kasi feeling ko na discuss na to prior to publication na kapag gumagawa ng research, APA format siya, 7th edition pa rin po. Okay, yung author, date, style, alam, magbibigay ako ng sample po sa inyo mamaya. No, kasi ipapakita ko naman sa inyo yung research ko na na-publish and then let's go through that. Okay? Ma'am, ibaba na po natin. Baba, sige po, ma'am. Yan. Ang laging tanong lang, yan po yung ito po siya mga kapatid, kung paano po siya inaano. Para ba maano niyo mamaya. Ganito po yung tama po no na pag-ano natin ng references natin, pag-cite ng mga authors natin. Kung makikita ninyo, nako very basic na lang to kasi references lang naman to. Kumbaga pinapacheck lang nila dito kapag nagpa-publish ka, yung talagang format ng APA na 7th edition. Yun lang po siya, ganito lang po. Okay? So ganyan lang po. And merong portion po dito na naka-italize, merong portion naman po na hindi po. Okay? So ganyan lang siya kadali. Gusto kong pumunta na tayo doon sa doon sa research ko na ako na po. Sige, ma'am. Ikaw na lang po, ma'am, sa may ijase po, ma'am. Yung ijase, ma'am. Okay. Yan. So yung Ijase format, ito na yung pinakasample mga kapatid kung paano kayo dapat magpa-publish ng research. Now, ito po mga kapatid yung na-publish na sa International Journal of Arts ko, of Art Sciences and Education, na research ko na kung saan ang title ay Resolving the Implementation and Sustainability of WASH in Schools with ISSN 2799-1091. Ulitin ko po, ito na po yung tinanggap. Ito na po yung formatting. Ito na po yung dumaan sa masusing pag-aaral.
Naintindihan po natin? So tandaan po natin na yung kaninang sinabi ko, it's just an introduction of what should be, no, na ma-ready natin. But for now, I'm giving you now the perfect sample kung ano yung mga kinakailangan kapag nagpa-publish ka ng research. Okay? Pwede niyo pong i-search ito, International Journal of Art, Sciences and Education, para makita niyo po kung saan po kayo pwedeng mag-submit. Meron po sa button niya, submit. Okay, submit a paper. Pwede po kayong mag-submit ng paper nyo doon. Pero, sir, ano po ba yung template? Ito na yung template. Okay, ito na yung template ng, ano ko, ng tinatanggap sa IJASE or sa International Journal of Art, Sciences and Education. Okay? So, number one is the abstract, na sabi ko na kanina, ma'am. Sige, ma'am. Alam na alam niya na, nagbigay na din ako ng sample po dyan kanina. Of course, yung paging ko, isa lang yan. Yung intro ko, tignan niyo po to ha. Yung intro ko po. Sir, 'di ba sabi mo kanina sa akin sabi niyo po kanina sa akin ay 1 pages lamang po. Okay, yun po yung aid kanina, no? Aid na publication. For Ijase, tinanggap po nila okay ma'am, okay na po tayo ma'am. Tinanggap po nila yung intro ko na 3 pages. Di ba sabi ko magkakaiba sila ng paraan ng pag-accept. Yung kanina sa 8, binalik nila sa akin and then gusto nilang gawing isang page lang. For Ijase naman, gusto nilang maging 3 pages. So, okay lang yon. Lahat ng sasabihin nila, gawin ninyo. Okay? Para po matanggap. At ma-upload na siya sa kanilang international journal. Okay? Next po. Ito naman yung conceptual framework. Alam na natin itong conceptual framework. Kopyahin nyo lang yung conceptual framework nyo. Kung tapos na yung study nyo, saglit lang ma'am, balik po tayo din ma'am. Kopyahin nyo lang yung natapos nyong conceptual framework doon sa research ninyo. Okay? Kapag ijase yung sinasabi ko, you just copy it and then ilagay nyo lang naman dyan wala kayong iibahin doon, wala na kayong iibahin. Wala din silang ipapaiba sa inyo dito kasi kung ano nang nakalagay sa conceptual framework yun na lang din po yon. Wala. So goods po tayo sa conceptual framework, no? Kasi irerespeto nila ito kasi hindi nila papaibahin kasi tapos na ang research eh. Next po. Ano pa yung mga included kapag i-jase? Ito na po, yung statement of the problem. Yung una kanina, abstract. Pangalawa, intro. Pangatlo, the conceptual framework. Pang-apat, yung statement of the problem. But again po, ulitin ko this is IJASE, International Journal of Art, Sciences, Education. Ang next po ay ang statement of the problem or SOP. Wala din po silang pinaiba dito. Kaya ligtas din kayo dito. Next. Yung numbering niyan. Okay. Next po. Yan na po, methodology. Okay. Yung methodology, very particular sila dito. Hindi po pinalagay lahat actually. Dati may mapa-mapa pa ako dyan eh. Yung locale, kung ganun-ganun, nilagay ko yung mapa-mapa, pinatanggal nila yon. So gusto nilang medyo maano lang po, konti lang. Kasi parang ang maximum nila ay 15 pages kapag IMRAD. So sa methodology, pinalagay nilang lahat, tinanggal lang nila ang mapa. Okay, so ano yung mga nasa methodology? Research design. Okay, tandaan niyo yan meron yan. Well, hindi ko na i-discuss yan kasi ika-copy paste nyo lang naman na sa mga natapos nyo ng research. Next, ma'am, the participants of the study. Yan, meron din po. So, very particular sila dyan sa participants of the study. Next po, ma'am. The instrumentation. Tignan niyo po. Okay, ma'am. Diyan lang po, ma'am. Tignan niyo to. Meron pala silang naging ano sa akin dito kung paano ko noon ginather ang data ko sa data gathering tayo, ma'am. Sa instrumentation, okay ako dyan. Sa data gathering, very particular sila. From the very beginning, pakibaba ng konti, ma'am, from the very beginning until nag-end, no? Until nag-end yung aking research. Naku po, talagang inano nila yan. From the very beginning, sa ethics review, lahat gusto nilang makita po yan. Okay? So yan. Next po, ma'am. Yan, meron po yung yan, administration. Pwede ko pong isend sa inyo to mga adding para po wala kayong maging problema. Para maging sample nyo lang, no? Next kapatid. Okay. Data analysis. Alam ko meron na yun, ika-copy paste nyo na lang na naman na yan kasi tapos na yung research ninyo eh. Kasi publication lang naman tayo. Next po. Okay, yan. Of course, ito na, the summary of findings, conclusion, and recommendations. Na makinig po kayo para mabilis po na na mapublish ang paper nyo.
sa summary of findings, be sure na hindi siya in narrative format. Ulitin ko, be sure na kapag nasa summary of findings, hindi siya naka-narrative format. Dapat, kasi sa summary of findings, sinasagot mo kasi si SOP eh. Kung SOP 1 to 7 ka, sa summary of findings, gusto nila sa international journal publication na nakasagot din one by one yung si SOP ninyo. So sa summary of findings, ulitin ko po, dapat sinagot ninyo si SOP 1 to 7, not in narrative format, but in number format, numerical format. Next po. Next po, ma'am. Yan, conclusion, narrative format na din po. And recommendation po, ma'am, ganyan lang siya kadali, no, magpa-publish ng in numerical format. Recommendation naman po, dati po sa akin ay naka-narrative format, pina-numerical format po nila. Okay? At nung ginawa ko na lahat ng suggestions ng international publication, IMRAD, tapos nilagay ko na lahat yan, even the references, wala na pong problema. Imagine this, hindi pa nila pina-attach sa akin noon yung questionnaire ko, yung tool ko, baka nakalimutan nila, sabi ko, but at the end of the day, pinasend din nila. Ganun lang siya kadali mga anak ko, mga kapatid, yung magpa-publish. No? Kasi nga sabi ko kanina, sabi ni Ma'am Jessica, sir, magbigay ka ng tricks, saka ng tips kung paano magpa-publish. Ganun lang siya kadali. Lahat ng mga gusto nilang ipagawa sa iyo, gawin mo lang. Kaya sabi ko nga 3 beses bumalik sa akin. Naghintay-hintay ako ng 45 days. Ganun po siya pero nung pangatlong bumalik na, medyo mabilis na lang po siya kasi nga po medyo okay na lang kasi ako format, ganun na lang po yung inayos ko. Now, bakit kailangan mong magpa-publish? Kailangan para, of course, maging kasali ka na din sa sinasawag nilang 100, parang scientist, gano'n, na nakikita niyo sa internet at para makita ng buong mundo yung trabaho mo, yung libro mo, at yung pinaghirapan mo. Kasi at the end of the day, hindi lang dapat nakatago sa library yung mga resulta ng pananaliksik natin. Dapat nandyan din internationally sa web, nakikita ng mga tao para po magamit nila sa iba't ibang mga research nila. Now, I actually had researches in education. May kasalukuyan akong research ng social impact about human rights. Ito about water sanitation. May research ako about literacy. Publish ang mga yon. Kung gusto nyo later on na makakuha ng sample, pwede nyo lang akong i-message. Hindi kasi ako masyadong nag-aano sa more on messenger ako mga ading ko. Pwede nyo akong i-search sa Facebook, John Mauro Manuel. At pwede ko kayong matulungan kasi meron din kaming programa. Okay, ma'am, ako na i-present lang po ako, ma'am. Okay. Meron po kasi kaming programa ngayon ni Dr. Richard. Okay po, na ang pamagat po ay, ito po siya, ma'am. Iyan ako po sa inyo. Wait lang po. Saglit. Saglit. Meron po kaming programa ngayon. Ito po siya, ma'am. Yan. Ito po. May programa po kami ngayon na ito siya. Wait lang po. Ito po. Nakikita na po ba natin? Pwede niyo po akong i-add ngayon sa Facebook, John Mauro Manuel. So, meron po kaming research and statistics free consultation na nag-start na po actually ngayong February, but every 7 to 9 p.m. lang kami. So, may naka-slot na ngayon. No, yesterday and today may naka-slot na. Ako naman, chapter 1 to 3 ako for Germanic. Si Sir Richard naman ay statistics. No? Si Sir Richard Galano ay siya po ang national top notcher for licensure examination for teachers. Number 5 siya. Doctor na din po siya ngayon. So ako, for the analysis of the data, for Richard Galana naman, for statistics naman. So kaya sabi ko kay Ma'am Jessica, wag mo kong pa-speakirin sa sa SPSS kasi si Richard yan. Ako naman, yung more on analysis, kung paano siya dapat inaayos, mga ganon. Kung may problema kayo, pwede kayong sumali dito, no? Pwede niyo i-search po no sa face sa ito po, ilalagay ko sa chat box. Meron kaming organization po na ang pangalan ay ito po, iSave. So pwede nyo pong i-search yan kasi yung organization po namin na iSave, yung tumutulong. Katulad din ni Ma'am Jessica, no, he's a volunteer. iSave yung pangalan sa Facebook, pwedeng pwede po. No?
So yan po yung org namin na tumutulong at ang pangalan ko naman po sa Facebook para matulungan ko kayo at makita ko agad. Pwede niyo po akong i-follow or i-add para maging magkakaibigan na tayo lalo at walay kami, no? Walay or best in Lakwatsa kami. Ito ko nandyan kami sa Davao or Cebu at sir, magano naman tutulong to. Yan po. Pwede yung i-add si Kuya John Mauro Manuel para po makatulong din po kami sa inyo. No, sir, pwede pong makuha yung 2 oras mo lang via Zoom mga ganun. So, nagpapasalamat ako no sa initiative na ito kay Ma'am Jessica and the rest po ng mga bumubuo ng programang to na sana po no kahit konti lang po na mga tips po ay nakatulong po kami sa inyo po. Now, kung kulang po iyan kasi after kasi nito mga kapatid, tatakbo kami sa kabilang kabilang bridge kasi meron 5:30 pa naman pero 5 na meron nag-aantay sa amin pa ng mga papakainin lang namin, nag-feeding program kasi kami nagluluto na yung mga kasama namin. And tutulong pa kami so whatever is your problem, nandito lang kami para tulungan kayo. Kasi sabi nga nila, no, kapag Luwisan ka, one solution, always a missionary. Mission natin ang tumulong, magtulungan tayo. Basit man in Ilocano, konti lang man yan nakaalaman namin, makapagbahagi lang kami, tutulong po kami. Ulitin ko po, no? So yan po yung mga ilan sa mga pwede nating maibahagi sa inyo ngayon at sana po ay may konti po kayong nalaman po tungkol po sa amin. Thank you so much guys and God bless everyone. That ends my presentation. Ma'am Jessica, thank you, and God bless, ma'am. Thank you so much, Sir Mauro, for that experiential sharing of your experiential of your experiences, no? So that was really very, very wonderful. Now let's open the floor for questions and answer po. So if you have any questions, you can just maximize the chat box or for faster, no? So that we can cater to it faster, you can just unmute. God ba? Ma'am, isend ko Opo. na lang din kung gusto nila ng sample. Thank you din, Sinimi, thank you din. Ibigay ko yung mga parang format lang nila ng Mm-mm. pagkakaano. At kung gusto niyo magpa-publish sa Ijasen, mga ganon, turuan ko, pwede kong isend yung link and then may nakalagay lang naman din submit. Kung meron na kayong ready na papel, itry nyo lang. Tutulong kami kung paano nyo siya ipapackage. Mm-mm. Yes. Okay. So sir, we have already pre-registered questions, no, that our participants Gusto ko wanted to ask din. before the event. So okay, and one of them which I think nakikita ko rin po sa chat box na tanong nila na how much daw po ang magpa-publish ng event ng research. Yung Pwede, average talagang na hindi lang ko po pwedeng siguro. anuhin yun eh. To be Magbigay na ng honest, bracket, oo. cheapest to the most expensive. Oo. Kapag Scopus, grabe, mahal. Mahal talaga. So, aabot ka kapag naswertehan mo yung 15K, okay na yon. Pero my God, Mm-mm. aabot ng, siguro bracket, sabihin mo lang 15 to 25 kapag Scopus talaga. Okay? Pero kapag mga IJASE format, IJASE siya, international publication for the sake na may journal ka na, international ano ka na din, mga ganun, aabot lang siya naman ng mga 8 to 10 siguro, mga ganun po, yung Mm-mm. pinakaano. Pero kung may kakilala ka, pwede na siguro ang 5. Kung may Oo. kakilala ka, pwede na ang ganun. Sa akin kasi naman, nagkataon lang nasa State University din ako at some of my colleagues are, nagpa-fund of publishing papers at kapag madami kaming pinapapublish at kahit bumabalik, kapag madami yan, medyo nabibigyan naman kami alam mo na, kung nadangaron makitawar kami at in Ilocano, Ma'am Jessica, para at least mapagbigyan na pagbibigyan naman po kami. Pero kung gusto po ninyo, pwede namin kayong i-recommend. Pero ma'am, meron din pong publication na walang bayad eh. Mm. Yung aid publication namin, aid gaget lang. Kumbaga sipag lang na ayusin yung papel. Libre, libre din po siya. So, Mm. ganun po siya, ma'am. Mm. Our Okay. publication. Yes. Since sa pag-uusapan naman na po natin ang presyo, no, and there's really amount that we really have to pay. Are there possibilities or are there agencies that we could possibly ask help if we want to have our researches published? Baka may mga office ng gobyerno dyan po na magfa-fund po ng research publication na pwede Publication. po nating mai-share Mostly kasi research funding ang binibigay ang nila. And binibigay. once Oo. na-fund siya, like yung research ko nga ma'am, kanina yung implementation and sustainability of sanitation, water and hygiene, Mm-mm. nung na-fund na siya, parang kalakip na nun na ipapublish siya. So like for Mm-mm. example, na-fund siya ng 250K, ginawa mo ng maayos,
sure na yung nag-fund sa'yo, ipapublish niya. Pero I bet, kailangan yung laging i-follow ang DOST. Kailangan yung i-follow lagi ang DOST and even the DAP, the DAP, the Developmental Academy of the Philippines, sa DAP, and even the UPAPRU, yung kanina na binigay ko na with template, ma'am. Nagbibigay po Mm-mm. sila ng free publication po. Wala pong bayad po yun. Even the Mm. DTI, kasi pumasa yung paper ko sa DTI, present ko lang siya and good for publication din po siya. May mga ganun sila, ma'am. Kasi every agencies po, meron silang niche program about research po, ma'am. Mm. Okay, thank you so Yes. much po. Na mapunta na po tayo sa mga questions sa chat box. Ang tanong po ni Sir Mark is, sa State University, do they accept Scopus publication for promotion like Index lang po or Google Scholar, Sinta, and Index Copernicus? Sir JM, alam kong pareho tayo. Kapag Scopus given one rank higher, parang step 1 eh. Kapag ito kasing kwan lang, itong Google Scholar na ganun siya, parang point something lang, in-accept siya eh, dun sa new JC natin, sa joint circular natin na bago sa State U. In-accept siya. I just don't know for next NBC. Kasi meron sa ano kasi ma'am, State U, dati yung NBC namin, ngayon naging JC. Iniba nila eh, dapat it should be Scopus na lang siya. Ngayon, meron namang portion doon na ano lang siya, na hindi siya Scopus, pero ang baba ng points, parang 0.10, parang ganun lang. Ito kasing Scopus, parang diretso na siya na, kapag example, Assistant Professor 1 ka ngayon, and then Scopus publication yung na ano mo, one step ka na, Assistant Professor 2 ka na, parang ganun eh, yung ano niya. Pero sir, yung sagot ko po dyan ay yes naman po, kasi sa recent JC ko, na ano naman po, napuntosan, pero point something lang po siya, sir. Hindi po siya masyadong marami po. Mm-mm. Okay. Thank you so much po. We can skip some of the May questions that are copy ka not ba? related to our discussion po for student publication. Although it's about research, but it's not about publication. So maybe we can skip those Ma'am, questions. i-ano ko lang Yes kasi po. may follow-up si Sir JM. May Okay. copy po ako ng guidelines, sir. I-chat mo na lang ako sa messenger, sir. Sir, Ah. isa sa'yo. Kasi, ma'am, kailangan dapat maging guided po talaga Mm-mm. sila. Kasi hindi pwedeng pa-publish ka lang ng pa-publish ngayon sa state. Mm-mm. Sir, ipapasa Mm. ko po sa iyo yung specific guidelines po. Mm-mm. Sir Okay. JM. Okay po. I think this is also asked dun sa form natin. How do the advantages and disadvantages of open access versus subscription-based journals influence a researcher's publishing strategy, considering accessibility and long-term academic impact? Ma'am? Sorry, ma'am. Ito po yung tanong po niya, no? How do the advantages and disadvantages of open access versus subscription-based journals influence a researcher's publishing strategy? Considering daw po Considering yung accessibility and in long-term long term. academic impact niya. Okay. Sige. Alam niyo, sa akin naman ah, sa St. Louis, ano ko lang, gusto ko lang i-ganon to. Yung kapatid ko ngayon na graduating sa College of Teacher Education, ang ganda, no? Ang ganda ng kanilang ginawang research. Filipino major siya, mama, pero ang kanilang parang language na kailangan gamitin ay English. And you know what? Nakita ko nung tinitignan, magkaiba kasi kami, state U ako, private school sila. Okay? At meron silang sariling pamamaraan para makakuha ng mga literature review. And you know what? Ito ko lang, nakita ko na kapag nasa private school ka, grabe yung advantage ng ano nila ng pagkakaroon nila ng mas magaling na siya sa akin sa pag-cite ng journals, pagkuha ng mga literature review kasi bakit ading, paano man nakuha yan? Saan mo kinuha yan? May binabayaran dyan. Paano ka nakakuha ng ganyan? Sir, ay kuya, sabi niya, meron yung professor ko, may binigay silang particular na ano, ililink lang namin and then mabilis na lang sa amin. So sa kanila, as a student, advantages yun kasi hindi mahirap sa kanila na kumuha ng mga literature review na magsusupport doon sa study nila. No? Mm. Yung disadvantage lang siguro noon, no, for sometimes is yung alam niyo na copy and paste and then kung hindi na marunong no itong isang tao or agency na kilatisin kung yung bang kanilang mga ginawa ay tapos na at nangyari na, maybe magiging, alam mo na, talagang disadvantage siya. Pero ang kagandahan ngayon siguro, Ma'am Je and the rest po, gamitin nyo yung ano, yung parang
pinapagamit ngayon na bago na ano kilbot yata yung mga ganong klase. Ah, yes. At makikita mo Oo. na talagang yung research na pinasa ng estudyante mo or yung essay na pinakita ng estudyante mo, kapag ilalagay mo talaga doon, makikita mo talaga na, nako, kopya to. So yung impact Mm-mm. doon sa academic ng bata, hindi na yata siya Mm-mm. gumagawa ng sarili niya. Ang nangyayari na lang ay meron ng AI, ginagamit na lang yung sinesearch na ganito, ganyan. So ako, hindi ko ina-advocate ang paggamit ng ganun kasi nga your academic talaga will not improve. Kawawa Mm-mm. lang kayo. Mm. Yes po, naalala ko lang, tinanong niyo kanina, sabi niyo pala kanina, yung mga apps to check the plagiarism level, no, yung mga researches, naalala Meron ko lang, po. PlugScan is also free, although with limited number nga lang ng mga words ang pwedeng i-check doon. Unless mag-subscribe tayo premium para buong research na talaga po. Okay, Encourage ayun. ko lang, Mm. kung may mga DepEd dito at saka state view, yung kung later on makisali kayo sa Metrobank Foundation Outstanding Filipino, kasi alam ko naman na makikisali kasi kay 1M, 1M yung price doon. Alam nyo, wag na tayong gumawa ng research, mga kapatid, na about literacy lang. Gumawa kayo ng mga research talaga na after the result, kailangan mo siyang i-apply sa community. So I think best din 'yun. Ako ko lang 'yun. Uh, Advice ko lang 'yun sa mga nandito ngayon. Mm. Okay, sir. Next question po is connected sa nasabi ninyo ngayon. I think kapareho po nyo yata sila ng major. Ang tanong po niya is, if you could possibly give daw po recommendations on possible research topics related daw po sa environment. Environment. Akala ko pananaliks. Ay, dun muna ako sa literacy. Kapag literacy, aralin nyo na yung programa about Catch Up Friday siguro at saka yung anong tawag na dun yung ginagawa nilang Phil-Iri. Pwede na yun kasi literacy yun. For environment naman, sa amin kasi mostly yung environment na sinasabi ko kanina, yung yung water sanitation and hygiene. And at the same time, meron akong kasalukuyan ngayon, parang impact assessment on our project about tree growing activity basis for funding naman sa LGU naman sa amin. So yun yung kasalukuyan, hindi pa kasi tapos, so hindi ko pa pwedeng maiano sa inyo. Pero kung may mga programa kayo na nakatuon sa environment na existing na siya 2, 3, 4, 5 taon, pwede nyo na siyang aralin. Pwede nyo nang alamin kung kumusta yung implementasyon niya. Pwede nyo nang aralin kung kumusta, naging maganda ba for that particular year. Naging maganda ba or hindi maganda. Para kung anong kinalabasan, basis ngayon ng isang policy, basis ngayon ng isang project. Parang ganun. So, halimbawa kami, ma'am, meron kaming programa about hindi kami bigla-biglang nagkaroon ng literacy eh. Ang ginawa na muna namin, nag-conduct muna kami ng tinatawag nilang needs assessment. So, nung nag-needs assessment kami sa 50 na tao, dumating yung resulta na doon sila sa social studies nahihirapan. So, doon lang kami nag-concentrate, hindi na sa English, math, mga ganun. So, nandun kami sa DRRM sa social studies. So nung tinignan namin yon na hindi nila alam masyado yung kanila sa DRRM, sa social studies, doon na lang kami nakatuon. Kaya yun yung project namin sa iSave ngayon na Ronda Tri sa Eskwela, Mm-mm. na kung saan umiikot-ikot kami sa mga beneficiaries namin na Ronda Tri sa Eskwela, na ang tinuturo namin ay DRRM and social studies. And yun ay based po sa pag-aaral sa needs assessment namin na yun ang kailangan ng mga beneficiaries namin sa Tuguegarao City. So backupan natin ang baseline data every project para later on kapag may award giving body or may somebody na trying to ask kung ano yung naging basis natin for this particular project, may bibigyan natin yung yung hinahanap nila, and then if fund nila, bibigyan nila ng particular na funding. Parang Yeah. Thank you so much po. And maybe our last question for today, since those that I have not read na po, they were already answered during the discussion. So I'm not going to read them now. So for our final question po for today, Doc, no? How can we know that our research is publishable? okay. Hindi ko nga din alam sa akin nun eh. Try and try lang po ba? Try ko lang. Hindi, okay. Wala akong maibigay na sagot kasi parang feeling ko lahat naman ay applicable. Sa Filipino lang talaga mahihirapan ka kung may research ka. Pero for those researches translated in English and made in English, everything is possible. Basta, kasi ito sa IJASE, ulitin ko, ang IJASE ay Journal in Science
Arts and Education. So, yan lang ang tatanggapin nila. Science, Education, yan. Meron din namang aid. Yung aid naman ay more on education lang siya, tsaka science ulit. So, yun din ang topic na tatanggapin nila. So, wala silang particular na sasabihin na, okay, yung research mo ay hindi pa ganda. So, hindi, walang ganon. Ipapublish mo lang siya, basta ang team niya ay naka-base doon sa publishing agents, sa publishing corporation. So, kapag science, education, and arts, be sure na ang research mo ay science, education, and arts. Ganun po siya. So, wala siyang sinasabing hindi siya publishable or not. I-try mo basta nakatuon siya or angkla siya doon sa hinahanap ng publishing agency po. Yun lang po, ma'am. Okay, maraming maraming Thank salamat you, po, Doc. ma'am. So, I think na ang dami-dami nating natutunan, but if what we really need to remember, if we really want our researchers to publish, is we have to listen as to what these publishing companies want. So that maa-accept po yung research po natin. So, there you go. Any final words po for everyone, sir, before we proceed to our certificate? Ganyan. Yan, sana po no, ay i-follow nyo ulit yung iSave. And ako na din na John Mauro Manuel, kung masakali man po ang magkatagpo-tagpo tayo, ay ano no, magkatulong-tulungan din po tayo no, at lagi po nating tatandaan no, sabi sa kanta, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. So always we need to exemplify that particular lyric of the song na ginagawa na din ni Ma'am Jessica ngayon, at sana po no, itong adal Cordillera ay hindi lamang siya mag-end just today, but later, soon, no? More pa na matulungan. So, congratulations for the Adal Cordillera at yung organization ni na ma'am at lahat-lahat po ng mga tao na nandito ngayon. Sana po good health lang po tayo, and God bless po our families. Thank you, ma'am. Thank you so much, Doc. And with that, we would like to present our certificate of appreciation to you for being our resource speaker for today. Let me just read the citation. Certificate of appreciation is given to Dr. John Mauro Q. Manuel for your invaluable contribution as the resource speaker for Adal Cordillera, episode 43, Getting Your Research Published. Tips, Tricks, and Best Practices, organized by CYLC on February 2, 2025. Your service helped in forwarding the goal of the organization by discussing timeline